bukod sa infrastruktura, tinding winasak ng bagyong Yolanda ay ang sektor ng agrikultura. Para sa detalye, balitaan mo kami Sam Ramirez. Isa sa mga matinding tinamaan ni Super Typhoon Yolanda ang mga lalawigan ng Occidental at Oriental Mindoro. Gayun din ang mga lalawigang ito ang pangunahing pinagkukunan ng palay sa Southern Tagalog at Metro Manila. Sa panayam ng PTV News kay Agriculture Secretary Proceso Alcala, hindi pa sila makapagbigay ng halaga ng pinsala sa produktong pang-agrikultura dahil nahihirapan sila na tawagan ang kanilang mga field offices. Kung halaga, hindi pa po namin ma-finalize dahil ang marami pong putol-putol na komunikasyon, pati po yung tao rin. Base po sa aming mga observation, every time na may sakuna pong ganito, mga after 2 to 3 days po, saka naiintindi ng tao ng mga municipal agriculturists, yung pong mga total damages. Nag-organisa ang kagawaran ng agrikultura ng mga quick response teams upang tulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng bagyo at upang malaman din ang lawak at halaga ng pinsala. Siniguro naman ni Secretary Alcala na nakahanda sila upang magbigay ng asiste sa mga magsasaka. Automatic meron po tayo yung pong 100% na wala na pong chance of recovery. May pamalitan din po tayo ng certified seeds sa mga taniman ng palay. Ayun naman pong partially na damage lang, 50%, pwede po sila maka-access ng seeds natin. So sa atin pong mga magsasaka na epektuhan itong nakaraang bagyo natin, wag po kayo mawawala ng loob. Kailangan lang po yung magsipag-report kayo sa mga municipal agriculturists at para sa ganon, pagdating po ng tulong na naman gagaling sa regional field units po natin ay hindi po kayo nakakaligtaan. Kailangan po na i-report at nakakapagpalista po kayo para tama po yung intervention na ibibigay ng pamahalaan. Inaasahang magkakaroon ng tansya sa halaga ng pinsala ang Department of Agriculture bago mag-Miyerkules. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.